Okay, so pag-usapan natin itong bagong progress, bagong update dito sa balita ng News 5 na ito raw si former Senator Laila de Lima may planong magsampa ng kaso kay Aguirre at itong si former President Duterte. Okay? So, yan ang ipapakita kong balita sa inyo ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipapakita, bago tayo magre-react, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para marami ang makakita dito sa ating update. Okay? So, sabay-sabay kayong like and share. 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, sabay-sabay kayong follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, so ito na nga. Without further ado, pag-usapan natin itong si Laila de Lima. Sasampahan niya ng kaso si Duterte at si Aguirre. Okay, let's play the video. Balak kasuhan ni dating Senador Laila de Lima sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nasa likod daw ng kanyang pagkakakulong. Bumuelta naman ang dalawang dating tagapagsalita ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Pinatawad na raw ni dating Senadora Laila de Lima ang mga sangkot sa kanyang pagkakakulong. Pero hindi pa niya kayang patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, isa na lang ang hindi ko mapatawad. But I've been praying that I'd be given the grace that one day I can forgive him. So in the meantime, ang Diyos na lang muna ang magpatawad sa kanya. Masyadong malalim ang sugat ni de Lima lalo't naniniwala siyang si Duterte ang kumilos para makulong siya. He knows exactly what he did to me. He knows. Kailangan siya talaga humingi ng katawaran. Hindi lang sa akin, kundi sa mahal na Panginoon. Ang siguradoan niya sa ngayon, kakasuhan niya si Duterte. Damay rin sa kaso si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. It's a matter of justice na meron talagang reckoning dahil biniktima nila ako. Habang walang kasiguraduhan kung kailan at kung ano ang kasong isasampa nila kina Duterte at Aguirre, nakafocus muna ngayon ang kampo ni de Lima na tuluyang mapawalang sala siya sa huling kasong may kinalaman sa droga. Sa pagpayag sa bail application, sinabi ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na bigo ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensya na guilty si de Lima at ang kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, Ronnie Dayan, Jonel Sanchez at Jose Adrian Dera. It will be a big factor kasi nga wala nang additional evidence to be presented. Sinabi rin ng korte na the prosecution failed to establish the conspiratorial acts of the accused. 300,000 pesos ay tinakdang bail ng korte para kay de Lima at iba pang mga akusado. Sabi ni Atty. Bonita Cardon, hindi na pwedeng mabawi pa ang pansamantalang paglaya na ito ni de Lima, maliban na lamang kung ipag-utos ito ng korte. Wala naman nakasaad ng mga partikular na kondisyon sa bail ni de Lima. Sa ngayon, tapos na magpresenta ng kanilang ebidensya ang prosekusyon. At pagkatapos ng magiging resolusyon ng korte sa tinatawag na formal offer of evidence ng prosekusyon, ang depensa o ang kampo ni de Lima, demurrer to evidence ang target nilang i-file sa susunod na taon. Ginagamit ang demurrer to evidence para questionin ang sufficiency o kung sapat ba ang ipinisentang ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang isang kaso. We will ask permission to file this demurrer to evidence, which is essentially a motion to dismiss the case. No? Ang magiging prayer namin dito sa demurrer to evidence is the total dismissal of the case, the last drug case of Senator Laila de Lima. May pasaring naman kay de Lima si Atty. Salvador Panelo, dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte. Hindi po siya makakatakas sa batas ng karma. Natatandaan nyo, siniraan niya ng Pangulong Duterte, di umano, siya ay nagpapatay ng maraming mga biktima.
Sabi naman ng dating presidential spokesperson ni Duterte na si Harry Roque, hindi tamang sabihing nakalaya si De Lima dahil wala na sa pwesto si Digong. Ang nangyari po, nang nawala na si Presidente Duterte, isa-isang bumaliktad ang mga testigo laban kay Leila De Lima. Tanungin niyo ang mga sarili ninyo. Mas nagtitiwala ba kayo ngayon sa isang sistema na ang mga testigo hindi na matatakot ngayon na magsinungaling dahil wala namang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsinungaling? Okay, so ayan, no? So talagang sasampahan niya ng kaso itong si former President Duterte, no? At sa ngayon raw ay sabi ni De Lima na hindi pa niya mapapatawad itong si former President Duterte. Hindi pa niya mapapatawad, pero maybe raw, no? Baka Diyos muna yung sabi nga niya, forgive him. Hope na yung Panginoon ay ma-forgive siya. Pero sa akin naman, no, para sa akin, ito yung ma-advise ko kay Senator Leila De Lima, no? Huwag mong ituloy ang kaso na yan kasi it only shows na meron ka talagang hatred sa kanya. Pangalawa, if totoo na you've been suffering for 7 years sa kulungan, dapat yung kakasuhan mo yung mga testigo na nag-recant, di ba? Yung nag-back out. Kasi yun sila yung nagpapakulong sa iyo for 7 years. Hindi si Duterte, hindi si Aguirre. They are just following sa investigation kasi nga nung panahon ni Duterte kampanya niya yan, yung tungkol sa pagsugpo ng illegal na droga, tapos lumitaw yung pangalan mo sa kulungan. So sino yung nag-testify, nagtestigo, yun sana ang kakasuhan mo. Okay? Hindi yung mga si Duterte at si kasi ganito yan. Bakit mo if ang reason na nakulong ka dito sa mga testigo na nag-recant, yun ang number 1 na masasabi nating dahilan bakit ka nakulong. So yun sana yung filean mo. Si Duterte is just a president at that time, pero programa niya yung war on drugs. Pero naghihintay lang sila sa mga results ng kanyang programa. Okay? So para sa akin, if itutuloy mo yan, magiging useless din yan. Okay? So at isa pa, sabi ni Panelo, yung 7 years na pagkakakulong mo, i-karma daw yun sa mga ginagawa mo kay Arroyo at ni Duterte. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayo mag-comment, mag-react. Pabor ba kayo dito sa gagawin ni former Senator Leila De Lima? Okay? Like, share this video guys para kakalit ko sa taong bayan. I-subscribe, i-follow ito on Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you on my next video. Have a great day. God bless inyo lahat.